Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, umpisahan na po natin. Ito pong pahayag po ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President mga kababayan. Sila raw po tutugon sa panawagan daw po ng Pangulong Marcos mga tambay na may issue ng pulburon. Ay yung lalong-lalo daw po sa mga proyekto ng gobyerno ay irerepasuhin daw po nila ito. Irerepaso ang mga proyekto. Ano kaya ang repaso ang gagawin nila mga tambay? Sila po yung napakaraming issue ng korupsyon, mga katambay. Hindi po ba dapat sila na yung mawala dyan? Umano? Painggan po natin ang balita at komentuhan po natin, mga kababayan. Inihayag ni House Speaker Martin Romualdez na bilang suporta sa panawagan ng pinsang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paglaban sa katiwalian, maglulunsad ang Kamara ng Congressional Review sa infrastructure projects. Gayun din kung nagagamit ba ng wasto ang pondong inilalaan sa mga proyekto. Ginawa nito ang pahayag sa pagpapatuloy ng sesyon ng Kamara Martes, July 29. We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. Dagdag pa nito, magsusulong din ito ng panukalang batas para sa real-time public reporting ng kalagayan ng mga proyekto para maiwasan ang maling paggamit ng mga pondo. Ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw, hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. We are not here to cover up. We are here to clean up. Bago ito, inihayag din ng House Speaker na isa sa publiko na ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa panukalang pambansang pondo para sa 2026. Papahintulutan din ang pakikibahagi ng watchdogs sa budget deliberations mula House Committees hanggang plenaryo. Hindi lang natin bubuksan ang Kongreso para sa mga mamamayan at magbabantay ng budget. Mapapanood din nila ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at sa mga social media platforms. Kasunod ito ng babala ni PBBM na i-veto ang 2025 budget kung hindi naka-align sa mga prioridad ng pamahalaan. Samantala, ilan naman sa tinaguriang Young Guns ang nailuklok muli sa liderato ng 20th Congress ng Kamara. Ay nako, mga tambay, ibang klase po pagdating sa pera. Ibang klase, mga kababayan. Nakita niyo po mga tambay, ang tinatawag na tambuluslos, ubod ng galing at ubod ng tino, mga tambay. Sino po ang iimbestigahan at sino po ang rerepasuhin? Sino po ba kumikita dyan sa pondo po ng taong bayan sa napakatagal na pong panahon? Dekada na mga tambay. Kaya nga tinatawag silang mga pork barrel king and queen. Iniiba nga lang po nila ang pangalan, di ba? At kung ano-ano pong mga pangalan ang nilalagay nila, pero same pa rin ang issue ng korupsyon kung paano po sila nagkakapera. Katulad po nito mga tambay, painggan po natin ito. Ibalik tanaw po natin itong balita na ito. The thing about me and money, ibalik tanaw po natin. Setup ko lang po. Grabe po itong mga congressman na ito. Lalo-lalo po ang speaker. Ubod ng galing. Ubod ng linis magsalita. Ito po, pakinggan po natin kung paano po nakakapera ang tinatawag na tambaluslos umano ng Vice President at ang mga congressman o representative. Ito po, pakinggan po natin kung paano sila nakakapera ng malalaki. Different name, same animal. Nag-iba man ang pangalan, hindi naman talaga nawala ang pork barrel sa budget system ng gobyerno. Yan ay kahit pa may desisyon na ang Korte Suprema laban dito. Daan taon nang nasa sistema ang pork barrel na inilaan para sa mga lokal na proyekto. Paraan daw para pondohan ang hindi karaniwang napapansin ng national government. Formal na tinawag bilang Countrywide Development Fund o CDF noong 90s. May 12.5 million pesos na alokasyon ng bawat mambabatas para sa mga infrastructure projects.
pagbili ng mga gamit at iba pa. Meron ding special purpose funds at insertions na pwedeng ilaan ng mga mambabatas sa pagpapagawa ng paaralan, farm-to-market roads at iba pang public works. Nagkaroon pa ng Congressional Initiative Allocations o CIA na mula 15 million hanggang 100 million bawat taon. Bahala ang mambabatas kung paano at saan ito gagastahin na siyang ini-insert sa budget ng mga ahensya gaya ng DepEd, DPWH at DOH. Hihingan muna ng Budget Department ang mga mambabatas ng listahan ng mga proyekto na gusto nilang pondohan gaya ng mga infra, livelihood projects, health, scholarships, calamity assistance at iba pang gamit. Ang pag-release ng mga pondo nakadepende sa Malacanang na maaaring gamitin ang PORC para impluwensyahan ang mga desisyon ng Kongreso. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang korupsyon makikita sa pagpatong sa presyo ng mga gamit at proyekto. Hati-hati sa porsyento o kickback ang mga mambabatas, supplier, maging congressional staff, mga implementing agency at mga lokal na opisyal. Lumago pa sa 70 million pesos bawat kongresista at 200 million bawat senador ang pork barrel na nakilala pa sa tawag na Priority Development Assistance Fund o PDAF. Simula ng manalong senador noong 2001, hindi tinanggap ni... Grabe, no, mga tambay? Grabe po. Tapos ngayon, nagsasalita po sa atin ngayon. Yung nagsasalita po sa atin ngayon na napakagaling. At talagang ang pera ng bayan ay hindi masasayang kahit ka sente-sentemohan. Sentemo. Mga tambay, cents. Biruin nyo, yung mismo nagsasalita na tinatawag na tambaluslos, halos lahat po sila magmula po sa kanya ay napakarami pong pinagkakaperahan sa budget system po na ginagawa po nila. Napakarami po pera. Kaya nga po yung tinatawag nga po, nagiging legal na po ang korupsyon umano sa kanila. Hindi po ba? Isang damukal po na pinagkakaperahan nila. Hindi po ba nasasayang ang billion-billion at daan-daang milyon namin? Mr. Speaker na tinatawag na tambaluslos. Sige nga po, yung kasente-sentemuhan na sinasabi nyo, naglalakihan na nga po kayo dyan. Para na po kayong mga buhaya, mga baboy umano. Ang mga katawan nyo riyan at itsura nyo. Hindi po ba? At isang damukal, ano? Yung mga Countrywide Development Fund, yung CDF. Grabe, no? Talagang yan po yung naging legal na sa kanila. Isang damukal na pera. Tapos meron pa silang mga special purpose fund. Yung Congressional Initiative Allowance o CIA. At yung Priority Development Assistance o PDAP. At syempre po, yung isang damukal na pera po na hinahawakan na nila na napakatindi. Hindi po bababa sa 70 to 200 million ang nahawakan ng senador at congressman. Pera pa po yung kanila pong mga extraordinary, confidential fund, travel fund, at kung ano-ano pang fund na pwede nilang pagkakitaan umano. At syempre, yung mga sinatawag na yung mga komisyon sa mga proyekto, nakasawsaw po dyan sila na tinatawag na mga mambabatas, mga kababayan. Nakakalungkot. Nagmamalinis. Kaya yung sinasabi ng Pangulo na pananagutin, lalong-lalo yung napakaraming korupsyon, isang damukal na korupsyon na walang nakita ang taong bayan, ginastosan ng bilyon-bilyon ng flood control na ipinagmalaki mismo ng Pangulo nung SONA, nung nakaraang SONA. Ngayon, itong bagong SONA niya ay hindi na po niya pinagmamalaki. Bagkus, hahabulin pa raw niya at inamin niya na isang damukal na korupsyon at wala ang sinasabing napakaraming natapos na flood control. Kaya nga pinaimbestigahan niya. Ngayon, itong pinsan, kamag-anak na nasa Kongreso, nasa House of Representatives na hindi matanggal-tanggal dahil protection po yan. Paano mo tatanggalin yung isang kamag-anak mo na protector mo, umano? Protector po niya yan umano ng Pangulong Marcos. Yang tinatawag na tambaluslos. Yan po isang protector po yan. Kasi mapoprotektahan po ang Pangulong Marcos yan. Komento na inyong lingkod. Lalong-lalo po sa mga magpapile ng impeachment
sa kanya. Kung may magpapile ng impeachment sa kanya, sino po ang pwedeng humadlang na hindi matuloy ang impeachment? Nahandun po ang kanyang pinsan na Speaker of the House, umano, at nahandun pa rin po ang kanyang anak na Majority Leader. Tingnan nyo nga po yung protection. Di po ba? At ngayon, ano ang mangyayari sa SONA na pinagmamalaki niya? Na ang pera ng taong bayan, napakarami. Hindi naman nasayang, mga naibulsa po yata nila, mga katambay. At yung iba, nadala na yata sa ibang bansa umano. At yung sinasabi ko, unang-una, bago dali sa ibang bansa, ilalagay muna sa mga vault na malalaki. Yan po mga kabayan, ano po ang mahihita natin sa ganitong mga klaseng mga politiko? Yung sinasabi nila ngayon na ayusin na nila, hahabulin nila, at hindi kailanman masasayang ang pera ng taong bayan kahit sentimo lang. Sentimo Ganon po sila kagagaling magsalita. Kaya nga po sinasabi nga po ng ating mga kababayan, ganyan na po kawawalang hiya ang mga politiko natin. Karamihan. Hindi naman po lahat. Karamihan. Ganyan na po kawawalang hiya umano itong mga politiko na ito. Talagang nagpakasama na po sila umano dahil po sa kapangyarihan, pera, at may bonus pang pulburon. Ibang klase kayo. Yan po mga tambay, ang pinagmamalaki po. Yan po ang pinagmamalaki ng isang tinatawag na tambaluslos na poprotektahan po at siyempre po babalangkasin nila at ipakikita na po sa taong bayan lahat ng gagawin nila sa kanilang plenaryo, siyempre po, pati sa BICAM at sa lahat ng gagawin pong budget sa 2026 ay ipakikita na raw po sa taong bayan, sa mainstream media at sa social media. Mga kababayan, totoo po ba yun? Iba ang ipakikita at iba rin po ang ibubulsa. Di po ba? Iba ang ipapakita at iba rin ang ibubulsa, mga kabayan. Muli po, maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At thank you po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Kaila Norma Garcia, shoutout po sa inyo. Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kabayan sa mga tulong at biyaya na inyo pong pinagkakalob. Ingat po kayo at lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po yung dasal at panalangin po na isama po natin mga tambay, lalo po ang kaligtasan po ng ating dating Pangulong Duterte. Nagkakaroon na po ng malaking issue po, lalo po. Hindi po siya nadadalaw at hindi nakakapasok para dalawin ng kanya pong mamahal sa buhay. Halos 1 linggo na po. Sama po natin sa panalangin na sana po hipuin po ng Panginoon ang mga puso ng mga tao na sobra na po ang ginagawang panggigipit sa pamilya Duterte. Sama po natin sa mga dasal, mga kabayan. Maraming salamat po. Sa muli po mga tambay, paalam po muna. Ingat po. Bye-bye.